Hello guys, welcome to my channel. So simulan na natin guys, ito yung ating discussion about sa arson investigation. So before tayo mag-proceed doon sa, or bago natin itackle yung mga arson na yan, how we investigate arson cases, dito muna tayo. Sisimulan muna natin kung paano ba nagkakaroon ng fire, ng apoy. 'Di ba? Kasi yan yung pinakaunang elemento na nagkukos ng isang arson. Siyempre, kung hindi naman yan about sa sunog, siyempre, hindi natin imbestigahan yan about sa arson. Kasi merong other causes of destruction of property, just like yung mga malicious mischief, yung iba pang mga destruction ng property without the use of any fire. Pero dito, kapag ka merong kasamang apoy, it is always considered as arson investigation. So this is the three elements ng fire to produce a fire. Yung heat, fuel, and oxygen. And we will explain it kung ano-ano ba yung ibig sabihin or ano ba yung kino-consider natin as a heat, as a fuel, and as an oxygen. So what are they considered as the element of fire or yung fuel? Sabi dito, this is anything that will burn. Fuel must be available for ignition. It may be in the form of solid, a flammable liquid, or gaseous state. So, meaning to say, considered na as fuel, syempre, yung mga gasoline natin, tulad nung diesel, yung petroleum, kung yung consider yan as fuel. So, kapag nilayaban natin yan, nilagyan natin ng apoy yan, sure yan, syempre, mag-i-ignite yan. So, ano pa ang kino-considered as fuel? Na solid daw kasi isa liquid di ba? Ay, yung liquid and gases. So yung solid, ito yung mga tulad ng mga flammable materials, just like yung wood, yung papers, at saka yung mga anything na tulad ng plastic, yan, it is considered as fuel. As long as na meron fuel, magko-continue pa rin yung apoy. So kailangan natin ma-eliminate yung fuel. So next naman natin is itong second element is yung oxygen. Yung oxygen, madali yang intindihin, ito yung yung hangin, di ba? So anywhere naman, kahit saan merong hangin, meron yan napuproduce na hangin. Unless otherwise, syempre, kung ito ay mako-cover natin yung pagpasok ng hangin. Just like kung yung nakikita nyo doon sa gas tank ng Shilane, 'di ba? Kung nagliliyab 'yan, so continuous yung apoy niya, tapos meron siyang gas, yung fuel. Kaya lang namamatay 'yon dahil ikino-cover nila 'yon, tinatakpan nila 'yon ng basahan, usually puting basang-basahan para ma-eliminate yung oxygen. So kapag na-eliminate yung oxygen, mawawalan yung elements ng fire, yung oxygen, fuel, yung heat. So wala na yung oxygen, mamamatay yung fire, mamamatay yung apoy. So yun lang naman kailangan natin gawin. So next naman itong third elements, yung heat. So ito yung apoy, madaling intindihin, di ba? Kapag syempre kahit na merong mga combustible materials, just like yung gas, syempre yung gas, di ba, nandiyan na yon. Tapos nandiyan din yung mga papers, may oxygen naman, pero hindi sila lumiliyab, hindi sila umaapoy. Bakit? Kasi in the absence of heat. Pero kung yan ay biglang ma-ignite, tulad malagyan ng apoy, so magkokos yan, magkakaroon ng ignition, so masusunog yan, magkakaroon ng apoy. Hindi lang basta apoy, baka pagliyab ito ng isang lugar, ng isang mga items. So ibig sabihin lang nito guys, may apoy, okay, given na. Pero hindi magko-continuous yung burning ng apoy kapag in the absence of two elements, just like yung oxygen. Kung wala namang hangin, syempre kahit may apoy yan, hindi yan magko-continuous na pagsunog. Tignan niyo yung lighter, di ba? I-ignite mo yung lighter, nagkakaroon siya ng apoy, di ba? Pero kapag tinanggal mo yung bigla siyang napulan ng hangin or nawala yung hangin niya, hindi magko-continuous. Or kapag tinanggal natin yung fuel, Yung fuel niya, yung pinanggagalingan ng apoy is yung gas na nasa loob ng lighter.
kapag naubos yung gas dun sa loob ng lighter, kahit na meron kang ignition or mayroon kang isang equipment na pag-ignite, pero naubos yung oxygen mo at naubos yung fuel mo, yung combustible materials, hindi rin magko-continuous yung apoy. So, ibig sabihin, no, in the absence of one of the element of this cause of fire, meaning to say, may eliminate na yung apoy. So, yun yung pinag-aaralan natin dito sa arson investigation. Sa umpisa pa lang, syempre, iba pa rin yung investigation, na dyan nagkakaroon ng mga pagkaroon ng sunog sa ating mga lugar. Ito guys, baka malimutan nyo ito. Nagkokos na ng apoy yung basta nagkaroon ng temperature ng 400 to 600 degrees Fahrenheit. Kaya nga, di ba mapapansin nyo, nagkakaroon ng wildfire tulad nung nakaraan sa Mount Ulap ata yun or Mount Pulag. Even though na medyo malamig doon, may mga times kasi na mainit dun sa lugar at minsan sa sobrang init niya, hindi naman sobrang init dahil lang siguro may mga materials doon na tinamaan ng direct sunlight. So dahil doon nagkaroon ng 400 to 600 degrees Fahrenheit. So yun yung nag-cause ng apoy. So it is wildfire. Okay? Accidental siguro. Hindi siya accidental. It is a nature disaster, no? Natural disaster na nangyari na even na walang nag-ignite doon sa isang materials but then or combustible materials, but then kapag ka nagkaroon ng 400 to 600 degrees nagkakaroon ng sunog. Tulad din ng other example dito is yung doon sa loob ng sasakyan. 'Di ba? Pag nasa loob ka ng sasakyan, meron doon parang car perfume. Tapos yung car perfume na yon, transparent siya just like a glass. So para siyang nagta-transform as the microscopic lens, magnifying glass. So kapag yung magnifying glass na itutok natin sa direct sunlight yon, tapos yung kabilang side niya na tinamaan doon sa combustible material just like the fuel, so nagkakos yun ng fire. Now, it is a science. Kaya nga sabi nga dito sa criminology is study or applying of science. Ina-apply natin yung science dito para ma-understand natin, maintindihan natin yung mga bawat scenario or bawat cases na nangyayari sa ating lugar. So dahil doon, nalalaman natin na hindi siya caused by any person but caused by the God's act, parang ganon. So pwede natin ma-consider na hindi pala ito sinunog, kung hindi talagang nasunog siya dahil doon sa mga bawat pangyayari because of the elements ng fire. So we will proceed doon sa next slide natin. So next naman tayo dito sa condition and classification of fire. Sabi dito, even though fire is a chemical reaction, yes, it is correct, that reacts in different stages during the entire fire process. So meron tayong mga stages na tinitignan kung ano ba yung simula at tapos nung apoy. So mga stages yan, and we will discuss it later. So sabi dito, every fire stage is different from another. So magkakaiba yung mga bawat itsura, bawat na nakikita natin doon sa stages na yon. Okay? Similar fire which burns over the different fuels also behave differently. O meaning to say, kung sa nasunog sa computer, 'di ba? Tulad doon nagliyab siya dahil doon sa ignition ng kuryente, malalaman natin 'yon. So makikita din natin kung yung ignition or nasusunog na isang bagay ay galing doon sa flammable materials just like yung wood, yung mga papers at yung mga bagay na mga similar sila. And meron din naman na fire classification tulad nung nasunog siya dahil tinamaan ng kidlat. Okay? Meron din naman nasunog siya dahil ang mga flammable materials na ginamit ay yung gases, 'di ba? Usually yung ginagamit sa pansunog sa mga bahay. Kapag yung mga arsonist ginagamit 'yon, or bomba, 'di ba? Yung mga triggering machine or triggering bomb na ginagamit natin para mag-cause ng fire. Tapos for safety, knowledge of stage and fuel of fire is important to choose type of the extinguishing method.
Okay, meron tayong mga fire extinguishing materials or equipment or devices na ginagamit na magkakaiba sa pag-apulan ng apoy. Akala natin dati, kahit naman ako before, na akala ko kapag ka nagkaroon ng isang sunog or nagkaroon ng apoy dyan sa paligid na yan, hindi ko na kailangan i-identify kung ano yung cause or saan nanggagaling yung apoy or ano yung pinagmulan ng apoy. Basta may fire extinguisher dyan, gagamitin ko yung fire extinguisher, bubugahon ko yan, mamamatay na. Pero hindi pala ganun. Merong mga different types of fire extinguisher na nagginawa siya para sa certain na cause of fire. At malalaman natin yon later on. Next one is for forensic science. It is important to study the different types of the types of fire in order to be able to ascertain the cause and origin of fire. So, as a forensic examiner and forensic science specialist, kailangan maintindihan natin kung saan ba nagsimula, paano nangyari yung apoy. Kasi yun yung trabaho natin. Paano ba natin malalaman na yun ay isang accidental? Pwede ba natin sabihin na accidental, pwede palang cause yun ng tao? Kasi kung cause ng tao yan, meaning to say, may kailangan managot, may kailangan magbayad, may kailangan magsisi. So kung hindi natin siya ma-identify kung saan yung point of origin of fire, kung saan nagsimula yung apoy, dahil hindi natin siya napag-aralan, hindi natin siya inaral, meaning to say, hindi natin na-satisfy or nabigyan ng justice yung mga victim of fire. Ito lang recently lang, 'di ba? Hindi ko lang alam kung saang lugar, pero merong pamilya na nasunog, na buong pamilya sila nasunog. Hindi ko alam kung ano yung kung saang lugar 'yon. Pero 'yon, isa yun sa mga investigation na kailangan natin bigyan ng justice dahil nga may namatay na tao. Meron pa dito sa Quezon City before. Ewan ko anong year 'yon. Bata pa ako noon. Parang wala pa ata ako noon, no? Pero nangyari yung ozone disco ata yun. So, hindi natin alam or paano ba nagsimula yung apoy doon at paano kumalat yung apoy at bakit hindi siya naapula yung apoy. So, para mabigyan ng justice yung mga taong namatay doon sa lugar, kailangan yung mga Bureau of Fire Protection or yung mga forensic examiner or investigators ay ma-identify talaga kung ano ba yung point of origin ng apoy. So para malaman natin kung paano ba nagsimula at sino ba ang dapat managot. So yun yung pinakatrabaho natin. So this is the part 1 of our discussion. I will upload the part 2 para naman mabilis itong ma-upload at hindi kayo mabagot dito sa ating 13 minutes na discussion. So have a good day. See you later.